Ibinida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga naging bunga ng kanyang 4 na araw na official visit sa Canada kung saan nakapagtala ang Pilipinas ng mga bagong pamumuhunan, kasunduan at mas pinalalim na ugnayan sa Canada. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Matagumpay. Ganyan inilarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang 4 na araw na official visit sa Canada na ayon sa kanya ay nagbunga ng iba't ibang oportunidad para sa Pilipinas. Una na riyan ang pag-angat ng bilateral relations ng Pilipinas at Canada sa strategic partnership na ayon sa Presidente ay mas makakapagpalalim pa ng magandang ugnayan ng dalawang bansa. I have tasked the Secretary of Foreign Affairs, Maria Teresa Lazaro, to work together with Canadian Foreign Minister Anita Anand to create a plan of action focusing on joint initiatives that will help both our countries adapt to shifting global realities, address shared challenges, and build capacities for future-ready partnerships. Dagdag pa rito ang mga naiuwing investment ng Pangulo matapos ang kanyang mga serye ng pagpupulong sa iba't ibang Canadian business companies, kabilang na ang B2 Gold Corporation, Oceana Gold Corporation, TELUS Corporation at NQX. All these business engagements in the sectors of mining, critical minerals, energy, services, and IT BPM resulted in a combined $2.5 billion in investment from Canadian partners. Thus, it is already timely that we presently are negotiating a free trade agreement with Canada, which we hope will further strengthen our economic cooperation once it enters into force. Mas mapapalakas din anya ang ugnayan ng Pilipinas at Canada kasunod ng pagkakapirma ng 4 na kasunduan na sakop ang culture and arts, turismo, maging ang labor and migration. Napag-usapan din daw ng Pangulo at ni Prime Minister Carney ang pagpapalakas ng mga oportunidad para sa ASEAN at Indo-Pacific regions. Kaya kumpiyansa ang Pangulo na maisasapinal na ang Regional ASEAN-Canada Free Trade Agreement ngayong taon. Hindi rin nakaligtaan ng Presidente na itulak ang pakikipagtulungan sa mga bansa gaya ng Canada hinggil sa pagsusulong ng international law. I also thank Prime Minister Carney for Canada's vocal and consistent support in upholding the rule of law in the South China Sea, particularly on the basis of UNCLOS and the 2016 Arbitral Award. I convey the hope that as we celebrate the 10th anniversary of the Arbitral Award, Canada will continue to be one of the leading voices in upholding the award as an unassailable part of the corpus of international law. Ikinagalak naman ng Pangulo ang pagpayag ng Canada na makibahagi sa Luzon Economic Corridor at paglalagak ng inisyal na investment pledge na 2 million Canadian dollars para suportahan ang infrastruktura, supply chain at clean energy projects ng LEC. Tunay na naging matagumpay ang ating biyahe kung saan napagsayunan natin ang ilang mga inisyatibo sa hanay ng gobyerno at ng pribadong sektor. Hard work, though, does not end here. Patuloy tayong magsisikap upang ang ating nakamit at nasimulan sa Canada ay yayabong at madarama ng mas nakakaraming Pilipino. Kenneth Pasyente para sa Bayan.